In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word. So I become more like Jesus every day. Today I proclaim, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. We are listening to you. We are still in the series Feels. Pakisabi nga, Feels. Nag-enjoy ba ang katabi mo sa series na ito? Nafe-feel ba niya ang series na to? Talagang grabe. Sabi dito in Ephesians 4, yan, 26 it says, be angry, but do not sin. Pakitignan niya ang katabi, parati bang galit? Para sa kanya ba to? Sabi ni Lord, tingnan mo, be angry but do not sin. Magalit ka daw. Nagalit ka na ba ever? Kasi kung hindi pa, gagalitin kita today. Diba? Anger is not nice. Anger doesn't feel good to you and to the people around you. Di ba pag galit ka, bad trip? Pag may galit ka, parang ayoko lapitan to kasi napaka-bad siya galit. Pero sabi ni Lord sa word niya, be angry. Sige lang. But do not sin. Isipin niya yan, ha? Lumalayo tayo sa mga galit. Paki-assess ang katabi. Nilalayuan ba yan? Hindi dahil hindi naligo, pero yung ugali, ang baho. Di ba? Baka madamay pa. Kasi minsan, ito to be honest, again, I have Angela, my wife, and then we have 4 boys. 4 na lalaki. My gosh. May teenager kami, pagdasal nyo nga. Talagang, di ba? Ano-ano ng trip sa buhay ngayon. Tapos may 2 kami, si Javi at si Julio, 5 at saka 3, parating nag-aaway. So si Angela, kausap yung teenager namin, galit na siya. Tapos nag-aaway yung 2, galit din siya doon sa 2. Nung sa baby, hindi siya magalit, wala pang ginagawa. Kasi galit siya sa lahat, galit siya. Tapos mamaya ako nandun lang sa gilid, nagto-computer. Galit na rin siya sa akin. Nadadamay ako. Sabi ko, ba't ka galit sa akin? Wala naman akong ginagawa. Sabi niya, yun na nga wala kang ginagawa. Bad trip. Paki-assess ang sarili. Ano bang issue mo? Ba't triggered na triggered ka sa lahat ng bagay? At alam niyo kung gaano kalala na yung nangyari? Hindi nag-like sa post mo. Alam mo kung sino hindi nag-like. Alam na alam mo. Pakisabi sa mga katabi, huwag kang ganon. That's why we tend to see as anger as a bad emotion. But let me remind you of the thesis of this whole series. Ito po yung thesis niya, ha? Sige, next slide. Pakita natin. Shame, fear, and anger are not bad emotions. We just manage them badly. Hindi masama ang magalit. Pero paano mo ba siya hinahandle? We handle it incorrectly. And there are situations that you can be angry. And there are situations you should be angry. Sinaktan ka, okay lang. Chill. Wow. Sinaktan ka na, niloko ka na, chill ka pa rin. Huwag ganon. Again, there are times, sige, labas natin yan. There are times where you can be angry. There are situations where you should get angry.
Now, the question I have for you tonight is this. What makes it right or wrong? Ito. What makes it right or wrong? Next slide. Sige, pakita natin. When you are angry, ask yourself these two questions. Dalhin nyo itong two questions sa buong talk natin tonight. Am I angry for the right reasons? And then, sige, galit ka na. Am I expressing anger in the right way? Minsan, galit ka sa trabaho mo, ang nakakaramdam ng galit mo, yung mga anak mo o yung mga tao sa bahay. Wala naman silang kinalaman dyan. Amen? Okay ba itong talk na to? Palagay niyo okay? Palagay niyo para sa inyo to, para sa katabi mo? Put your hands over your heart. Father in heaven, I pray that you bless us today. Be with us. Reveal, why am I angry? Why am I offended? Why? Bless me today. Speak to me, Lord. This I pray. In Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. As you sit down, tell somebody beside you, you are blessed. Yan. Pakikuha mo na to. Paolo. Paki-check. So thank you so much for being here. Fee Salcedo, thank you so much for being here. Again, for those who are here for the first time, we want to welcome you. Maraming salamat po. And again, for those who are watching online, please like, share, subscribe this page. And I hope that you will give online as well. Bless us with our ministries online as well. How was last week? Kamusta kayo last week? Na-miss ko kayo. Pero parang hindi nyo naman ako na-miss. Napakagaling ni Andrews kasi. Diba? My dear friend, I asked him. I've been asking Andrews Kosyo, my dear friend who gave the talk last week. I've been asking him for many years. Sabi ko sa kanya, Drews, pwede ka ba? Busy ang influencer kong kaibigan. Sa kaka-commercial niya sa buhay niya. So, ayan. So, buti pwede siya last week. And I just gave, a team building to a company in Cebu. So, I was there last week in Cebu. Tapos, ayun, hindi ko maintindihan sa Cebu. Tuwing naglalakad ako sa mga restaurant, ang sinasabi sa akin, Sir, lechon. Sir, lechon. Tapos hindi inaalok yung mga kasama ko. Kasi sa amin, ako lang yung lalaki, tapos puro girls yung mga kasama ko. Mga professional speakers tong mga to. Hindi sila inaalok. Siguro kasi hindi sila kumakain. Sir, lechon. Sir, lechon. Sinabi ko nga yun sa kanila, sila yayain ninyo. So talk number 3 is about anger. Pakisabi nga, anger. Yan. Sige, next slide. Okay. Tuwing kailan ka nagagalit? Yan. Tuwing kailan ka nagagalit? Paki-assess nga ang katabi. Tuwing kailan nagagalit? Ha? Pag may chismosa. Very good. Dinala mo ba yung chismosa sa feast? Opo. Saan pa? Sige, ano pa? Ano pang mga panahon kung kailan kayo kagalit? Ha? Pag walang sahod. wala na akong magagawa dyan, mga kaibigan. Sige, ano pa? Sige, bababa na nga lang, hindi ko kayo marinig eh. Tuwing kailan ka nagagalit? Paggutom. Very good. Ikaw? Paggutom. May sagot bang wala, pagbusog? Hormonal imbalance. Magtatanong nga ako ng lalaki kung may ganyan din kami. Ay, ikaw, tuwing kailan ka galit? Pag may manloloko, naku, patay kang bata ka. Ikaw, kailan? Pag hindi nakukuha yung gusto. Ayan, sige, 1 point. Kasi kailangan kong kunin kasi sa talk ko yung ganyan. Yung manloloko, wala na akong magagawa doon, ha? Bahala, pagdasal mo siya, ha? Sino ba nanloko? Ikaw o siya? Siya, okay. Parati namang siya yun nanloko eh. Ay, ikaw, bro. Wala ng pera. Sino bang walang issue sa pera dito? Tatanungin ko. Parang lahat pera, sweldo, walang pera, gutom. Ano ba? Yung mas malalim. Sige nga. April, ikaw may sagot ka? Wala. Kuya, ikaw dyan, mag-isa ka lang eh. Ha? Pag gusto, may sagot ba nung hindi gutom? Sino busog dito?
Brick, ikaw. Kumakain ka. So hindi ka pwedeng paggutom. Ha? Oy, Tio, tagal ko na nag-a-adlib dito. Nasaan na yung clicker ko? Last. Dito tayo sa mga Toyota friends ko. Kay, tuwing kailan ka galit? Pag paulit-ulit. Ayan. Ba talagang pag may anak na, talagang paulit-ulit. Very good. Tuwing kailan ka nagagalit? Sige nga, ano yung next slide ko? Sabi ko dito ay, there are two audiences of this talk. The first audience is this. People who get angry for the wrong why and in the wrong way. In the wrong why and in the wrong way. Pakitignan ng katabi, siya ba yan? In the wrong why, in the wrong way. Next is this. Yan. Some people does not explode, but implode. Yung kasi minsan pag nagagalit, di ba, ako po, sa totoo lang, pareho akong explode at implode. Ang explode, pag nagalit, kita mo kaagad, talagang, Pag kinat ako, gagalit ako niyan. Pag ako mag-isa sa talagang, sige, singit. Pero alam niyo yung malala, yung implode. Yung, tapos, galit ka na lang. Sige nga, ano sabi ko? Nagiging ganito. Pakitignan ng listahan. Silent treatment na lang. Sarcasm na lang. Magpapakalate ka na lang sa trabaho. Paulit-ulit na mistake. At yung paulit-ulit, sinasadya mo na. Scorekeeping silently. Procrastination. Stubbornness. Ghosting. Ayan. Blaming. Refusal to communicate. Ayaw. Puro sin zone. Di ba nagsasend ka, announcement, let's see on Friday. Sin zone ka. Tapos, evading issues, ayaw pag-usapan yung issues, hostile attitude, huwag ka lalapit sa akin. Di ba minsan may dating na ganon, parang, lalapitan ko ba yan? Poor communication, resisting suggestion. May I suggest? No. Avoiding, resentment, intentional inefficiency, backhanded comments, sabotage, and does not like authority. Pakitignan ng listahan. Kayo ba yan? Tayo ba yan? Alam niyo, isa sa mga pinaka-obvious sa akin pag bad trip na ako, yung alam niyo isang passive-aggressive na mag-comment. May passive-aggressive behavior. May kilala kayong ganon? Angela, my wife, would always tell me, Jan. Alam mo, pag tinawag niya akong Jan, ibig sabihin malala na yun. Kasi hindi naman Jan ang tawag niya sa akin. Eh. Like, Chubs. Parang gano'n. Hindi rin Chubs. Sabi niya, Jan, huwag kang sarcastic. Pag nasa stage ka, hindi bagay sarcastic ka. Sabi ko, yun ang charisma ko eh. Sarcastic. Okay na? Sarcastic talaga ako eh. Ha? May lag ng konti. Ang gagawin ko, bilang bagong computer. Sabi niya, huwag kang sarcastic. Kasi nandun pala siya ng last Love Life Retreat. Ito, may chichisma. Sino nang Love Life Retreat dito last time? Sa Don Bosco Batolao. Mga may isa akong ginawa doon. May isa akong siningit doon. Tapos nandun siya, narinig niya ako. Tapos pinagalitan niya ako buong biyahe pa uwi. Kalain mo yun? Talagang isang comment lang sinabi ko. Si Paolo, minsan umaden si Paolo dito eh. Taga BLD si Paolo. Si Paolo ay sa BLD, bukas loob sa Diyos. Bukas loob sa Diyos, saan siya, Jorel?
Saan? Makinig ka ng talk. Huwag ka puro date dyan sa likod. Ha? Hindi siya Makati. Davao. Bukas loob sa Diyos, youth siya sa Davao. Bukas loob sa Diyos ako, youth in Manila. Bukas loob sa Diyos, Lipa, Cebu. Maraming bukas loob sa Diyos, if you know us. So bukas loob sa Diyos. Tapos minention niya, sa Paolo, ganito magsalita. Yeah, I just want to tell you that, I'm from bukas loob sa Diyos, Davao. So gano'n ko siya naririnig. Tapos alam mo pagkakuha ko ng microphone, ang una kong binanggit, yung mga taga-BLD talaga rin, mayayabang yan. Tapos nagtawanan naman kasi ako, taga-BLD rin naman ako. Kaya yung mga kapwa ko taga-BLD, hindi yan ma-offend pag sinabihan mo ng mayabang. Kasi mayabang talaga kami. Tapos hindi rin siya na-offend. Tumawa nga si Pao. Minsan nga, nag-aapiran pa kami mga mayabang dito eh. So, hindi siya na-offend. But Angela, sabi niya, Jano, sinabi mo yung comment na yon. Halos himatayin ako. Hindi bagay sa'yo. So ako, oo nga, no? Ba't nga ba ako sarcastic minsan? Paki-assess ang katabi. Sarcastic ba yan? Nasabi ba niya itong mga to, ha? Nasabi ba niya yan? Sige, may listahan ako dito eh. Ay, masyado ka naman sensitive. Ito yung maganda yung pangalawa. No offense, ha? No offense. Pag sinabi mo yung no offense, by the way, yung next sentence mo, i-offend mo siya eh. No offense, ha? No offense. Tapos yan, whatever. If that's what you want. Kung yan ang gusto mo, wow. Kamusta ka? Anong problema natin? Walang problema. Pag may ginawang isang performance na maganda yung kasama mo sa trabaho, tapos in-honor siya, edi wow. Huling-huli na kayo. Tapos ito, pag may parang ginagawa ng mga tech ko sa likod, di ba? Nasisira yung computer ngayon. Hindi ganyan ang pagsira niyan. Alam mo, naririnig ko to kung saan? Sa tatay ko minsan. Pag inaayos ko yung kotse. Pag kunyari, may hump, tapos nadaanan ko talaga. Sabi niya, alam mo, dyan yung kotse, hindi ganyan sirain yan. Tapos, may nagawa kang maganda, magaling ka pala, no? May kilala kayong lumaki nung pandemic, tapos nakita kayo ulit, uy, ang healthy mo na. Madalas akong sabihan niya, ang healthy mo na. Tapos ito kunyari, yung worship team, nag-worship, tapos talagang, dapat kasi bago ka pumunta ng worship, yung nakapractice ka na, alam mo yun. Tapos minsan maririnig ko itong comment na to, yung parang nag-practice naman. Yung tugtog niyo, yung parang nag-practice naman. Dapat alam mo na yan, Kamusta ka? I'm fine. Tapos, ito yung nakakatawa, yung with all due respect. With all due respect. Tapos babasusin mo. Ang labo, di ba? I hope you have the day you deserve. My gosh! Pakisabi nga sa katabi, ganyan ka ba? Ito pa yung isang malupit. Passive-aggressive yung pag may magandang nagawa. Slow clap. Sige, gawin mo pa. Sige. Baka maraming anger sa puso mo. Ito, nakita ko lang sa Google. Pag nag-i-email ka, ganito ka ba mag-reply? Noted. I mean, noted naman talaga. Pero noted. Yun lang, sinend mo na, noted. Updates. Thoughts. A gentle reminder. Ito pa, ceasing, tapos yung boss mo for visibility. Kasi hindi mo nakita na naman, di ba? Per my last email, may ganyan kayo?
Di ba? Per my last email, talagang ang laman-laman nun eh. Ibig sabihin, para hindi mo binasa. Or, basahin mo! Not sure if you saw my last email. Ito yung malupit. Approve with regrets. Sir, pwede ba ako mag-leave? Approve with regrets. Just to be sure we are on the same page. Alam mo. Tapos recently, I learned. Daming mga natututunan, no? I'm millennial. Umabot po ako sa millennial. Yung susunod nun, yung zillennials daw, tapos may Z na. So, pag may tanong ka, maraming text, tapos sa messenger, tapos ito yung reply mo. They find it offensive. Hindi mo na alam kung saan ilulugar ang kamay mo. Javi is in Kinder 1. May moving update na siya. He'll be in grade 1 na. Grade 1 na tayo. So nag-moving up pictures sila. Yeah. Nakita niya. Di ba? Kabaro, picture. So nandyan ako. So sinong kasama ko dyan? Yung mga nanay nung iba. Yung parents nung iba. Alam niyo ba narinig ko sa kanila? Titignan nila ako, titignan nila si Javi. Ang puti ng anak mo, no? So ano gusto mo sabihin? And then, akala ko okay na. Tapos mamaya-maya, ano mo yun? Hindi ko alam kung nahalata ba nila, pero one comment, tinignan nila si Javi, tinignan nila. Sabi niya, Daddy, ba't ang gwapo ng anak mo? Papatirin kita mamaya. Alam talagang... wag ka lang pumikit eh. Papatirin kita. Diba? Naku, eto, sorry sobrang bad habit of mine. Naku, sa biroan. Excited ako. Sorry sana you don't get, hindi kayo ma-offend dito. Kasi i-offend ko kayo. Sobrang excited ako. The mere fact na, Jan, grabe no, laki ng tiyan mo. Or anything about my weight. Excited ako yan. Bakit? That's my clue. That's my talagang open doors yan for me. Bakit? Ibig sabihin, I can comment about your nose. I can comment about your eyes. I can comment about anything. Sama na ugali ko, no? Ganun talaga eh. So yun yung first audience. The second audience is people who don't get angry even for the right reasons. Dapat galit ka na, pero hindi ka pa rin galit. Nandito ka ba? So how does anger happen? Paano ba nangyayari to? Usually, we get angry when our expectations, narinig ko kanina, our expectations are violated or not met. Again, we're studying this book, Why Emotions Matter. Sabi ni John and Kristen Collins, we all have expectations. We have long-term expectations about what our life will become one day. We have short-term expectations of how our day will go. We have expectations on how people should behave and how society should operate. Anger is the surge of energy and aggression we feel when those expectations are not met. Hindi namin meet. Dapat ganito sa Pilipinas. Dapat ganito sa trabaho ko. Dapat ganito pag may jowa na ako. It is a powerful feeling, a strong sense that you are right and that someone or something else is wrong. And that situation needs to be rectified. Meron kang expectation pero hindi nangyayari kaya galit. Kunyari may kausap ka. Pag minsan may kausap ka, kailangan, di ba?
Ano ba gusto mo? Nasa harapan siya, nasa gilid? Mayari, can I ask my table? Yung table, pakilagay nga dito sa gitna, please. Sa yung team ko. Yan, pinahanda ko sila ng isang conversational, bibilisan nila ng konti. Sabi ko, passive-aggressive ako eh. Sige. Yung parang pinractice natin. Pakilagay sa gitna. May kilala kayong gano'n, yung nakikipag-usap ka, tapos yung expectation niya hindi na nangyayari. Tapos nagagalit ka parate. May kilala kayong gano'n, parating, guys, sa gitna. Bilisan nyo ng konti naman. Tapos kapag hindi nangyari, talagang, ay, mainis ka talaga. Di ba? Pakitingnan ng katabi, gano'n ba siya? Pakitingnan ng katabi, gano'n ba siya? Nagagalit parate? Pag hindi nangyayari expectations niya? Uy! Sa gitna. Parang masama pa loob yung dalawa. Bilisan nyo naman. Ayoko na nga! Tapon nyo na! Paulo, talon! Wala na sa skin. Palakpakan naman natin itong dalawang to. Palakpakan na. Okay na po. Salamat po. Hindi ko na po kailangan yan. Nag-exercise lang kayong dalawa. Palakpakan natin ulit sila, di ba? Kanina naririnig ko kayo, ha? Sa gitna! Sa gitna! Diba? Sabi ko doon. Saan nilalagay? Doon. Saan nilalagay? Doon. Nararamdaman nyo ba naramdaman ko kaya konti eh. Ano bang ginagawa na itong dalawang to? May expectation kaya hindi nangyayari. And the best way to resolve it, sino may expectation sa inyo by 30 years old? By 30, ano dapat na-accomplish niyo? Sige, gusto ko marinig. Ha? Stable na? Wow. Stable saan? Finances. Dapat milyonaryo na ako by 30 years old. Ano nangyari? Milyon ang utang mo by 30 years old. Ano ba? By 30 dapat? Kasal na ako! Kasal na ako dapat. Kaya minsan yung 28 parang, wala ba? Wala ba? Sabi dito, paano yung 34? Mamalay ko sa inyo. Diba? Parang, by 30 dapat eto na ako. May expectation ka. And guess what? Marami hindi nangyayari. Wala pa rin yung milyon mo. Wala pa rin yung special someone. Sino sa inyo nag-expect pag lumipat ng company mas masaya? Magre-resign na ako dito. Sino may expectation pag nagka-jowa magiging masaya? Pag naging promise. Pag naging mag-asawa na kami, magbabago na ako. Hindi totoo yan. Ilang years dapat nag-work sa company para ma-promote? Sige nga, bigyan nyo nga ako. Wow, 6 months. Grabe expectation dito ah. Regular po yun. Gusto ko yung titibay ng sagot dito. I want to be promoted after 6 months. Good luck. Kung ma-regular ka man lang. Diba? Probation. Ganun pa rin ba? Probation, regular, tapos, diba? So minsan, Lord, di ba ako ma-promote? Diba? 25 years na ako dito. Hindi nangyayari. So everybody say anger. So ang dami ko nang sinabi, introduction pa lang po lahat yan. Expectation mo, tapos na dapat yung talk ng 8:30. Let's go to the Bible.
Was Jesus angry? Did Jesus get angry? Sige nga. Nagalit ba si Jesus? Tapos titignan natin, nagalit ba siya? Tapos nagalit ba siya in the right way? So sabi dito, Mark 11 says, they came to Jerusalem, and on entering the temple area, he began to drive out those selling and buying there. Tapos sabi niya, ito, parang ginawa ko kanina, he overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. He did not permit anyone to carry anything through the temple area. There are times when God wants us to be angry. There are times where God wants us to be angry. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, he who is not angry when there is a just cause for anger is immoral. Pag hindi ka galit, tas may immoral na nangyayari, pag may mali, tapos hindi ka galit, immoral daw yan. So may tama palang paraan. Magalit. Alam mo, nung youth po ako sa BLD, alam naman nila to, common knowledge naman ito, sobrang boring sa singles ministry. Talagang, for me lang naman yon. Tinanong ko rin naman sila, boring nga daw. And isa sa mga disturbance sa akin, pag ako, napunta na singles ministry, pag sawan-sawa na sila sa akin sa youth, pagpunta ko ng singles ministry, I will make it really, really nice. Tapos kapag sa feast, dapat ang prayer meeting masaya. Hindi lang puro alive-alive. Alam niyo alive-alive? Diba? Yung may pangit na pag sinabi yung prayer meeting, yung parang, boring dyan kaya minsan pag may nakarinig po ako, na parang sinabi sa akin, prayer meeting, masusunog ako dyan. Sabi ko sa kanya, na-try mo na ba? Sorry, passive-aggressive na naman. Promise, hindi ka masusunog dun. Hindi agad. Kaya siguro wala akong maimbita ngayon lately, di ba? I'll repeat this again. He who is not angry when there is a just cause for anger is immoral. In our country, we see immoral things happening. Do you pray for it? O galit ka lang? In our country, balik tayo sa family natin. Alam mo sa family, ito lang pong aking rule. At alam ni Angela to, alam ni Mateo to, alam ni Javi, ni Julio, tsaka ni Joseph. Dalawa lang ako. Rights and responsibility. That's it. You have the rights and you have to be responsible. Your rights, you have the phone, the laptop, the internet, everything. You have the rights. But you also have the responsibility of helping. Lahat tayong yaya. Helping. Ilang days na po kami walang yaya? 30 plus 21. May 21 ngayon, ba? 51 days na po kami walang yaya. So if all the rights that you have is there, my expectation is the responsibility is there also. Now, if you are not responsible, palagay ninyo, I'll take away your rights. Hello? And if you are responsible, ay dumadami ang rights. That's the rule that I have. Nalagyan ko lang siya ng label in studying family ministries. Ay, yun pala yun. Yung rights and responsibilities. Si Jesus, bakit kaya siya nagalit? Bakit kaya siya nagalit? Ito, sagot. Then he taught them saying, it's not written. Is it not written that my house shall be called the house of prayer for all people? But you have made it a den of thieves.
Kasi dati po, they make an offering doon sa templo. Yung offering na yun, bibilhin nila. So pag binili nila doon, talaga naka-jack ang prices. Ninanakawan ng mga priest, yung mga tao. Kaya si Jesus, tama na yan. Ang tanong, Jesus was angry for the right reason. But Jesus was angry in the right way? Tinanong po namin sa theology ito eh. Si Jesus nagalit. Necessary ba na itapon pa niya yung table? Di naman, di ba? Kunyari si Jesus. Naglalakad doon sa templo, nakita yung mga yan. May mali dito ah. Pwede naman. Ang ginawa kasi niya, tinapon niya to, hinipa niya siguro, ganon-ganon siguro siya. Yan. Tapos, naisip ko lang naman, pwede naman siguro si Jesus. Besh, mali yan. No na. Pre, tama na yan. Huwag yan, masama yan. Huwag yan. Uy, pwede naman ganun, di ba? Palagay niyo may impact. Besh, may asawa na yan. Huwag mo nang landiin yan. Sige no. Hindi. Hoy! May asawa na yan! Di ba? Mas may, anong tawag dito? May term po dito. Ang term is what you call a prophetic theater. Ginagamit po nila yan. Yung prophetic theater. Para talagang sapul sa point. This was a standard tool of all prophets. Yung talagang madrama, talagang gagawin lahat para magets ang mensahe ni Jesus. Ang tanong ko sa inyo, nagigets niyo ba ang mensahe ni Jesus? O madrama ka lang? Jesus says cleansing of the temple was a prophetic theater. His anger was very real and he expressed it in an appropriate way at that time. Sinadya. Pakisabi nga, sinadya. So kahit nagalit si Jesus, tinapon niya yan. Alam niyo bang lahat ng yan ay sinadya niya? Hindi siya out of control. May kilala kayong galit, tapos wala sa control talaga. Talagang grabe, talagang kung ano na yung sinabi, kung anong, biglang may lumabas na gano'n sa bibig niya, parang wow, saan galing yun? Kung galit ka, my prayer is sana controlled pa rin. Pakitingnan ng katabi, ready na bang magalit mamaya? Kasi may gift po sa atin ang emotion ng anger. Okay? Itong gift number 1. Gift of confrontation. Confrontation. Kilala niyo ba ito? Yung kaibigan ko. Yan. Walang kwenta po si Hulk kung hindi siya galit. Pag nagalit siya, ibig sabihin may kalaban, may kailangan siyang awayin. Anger can make you strong to confront the problem. May isa akong friend, sorry wala na sa script, naalala ko lang ngayon lang. Nahuli niya yung misis niya na may iba. Yung kwento nahuli niya yung misis niya may iba. Sabi ko, pre, anong ginawa mo? E di sinet up ko. Sabi niya, sinet up ko. Nakita ko sila, magkasama. Ewan ko, Brad, kung saan ko nakuha yun. Pero pumunta ako at umupo ako katabi nilang dalawa. Sabi ko, ano nangyari? Pinapapirma ko sila ng document ko. Magdi-divorce tayo, mag-aanal tayo, pero yung bata sa akin. Tapos, siyempre ako chismoso. O tapos? Ano nangyari? Alam mo yun, pre? Hindi ko rin alam. Yung mukha ko parang mafia. Yung talagang straight face. Tapos talagang all of my energy was just, pare. Tapos alam mo ginawa ko, pre? Niyaya ko pa yung lalaki. O order ka ng beer. Alam mo sagot sa akin? Hindi, okay lang. Sabi ko,
Kung ano ginagawa mo sa asawa ko, huwag ka na mahiya sa akin. Beer. So, kung gawa mo yun, o tapos? Anyway, long story short, they were annulled. He got custody of the child, got remarried after 2 years. Very happy marriage right now. Host pa ako ng wedding niya. Maybe sometime I'll ask him to. Kasi mas maganda kung siya nagkwento eh. Kasi ako, talaga? O tapos? Pag may mali, galit ka ba? Alam niyo ito, pinag-iisipan ko talaga itong kwento na ito, itong susunod kong sasabihin. Talagang sabi ko, Lord, kasi sobrang galit na po ako talaga sa corrupt. Kunyari lang. When I see things in the TV, I get frustrated also. Di ba? Hindi naman pa rin preacher ka lang, hindi ka naman wala kang manhid ka. So, nung last na presidential election, anong rally pinuntahan ninyo? Huwag kang sumagot, baka nandito yung dalawang tampo. So I went to this rally. Siyempre, kunyari lang, pag galit ka sa, current president, kaya si President Duterte, pag galit ka sa kanya, usually maririnig mo dapat, "Kurap! Labas! Kurap! Kurap!" Di ba mga ganyan, mga normal rally. So I went to this rally. Alam mo yung, correct me if I'm wrong, and I'm probably wrong. But when I went there, hindi ko alam kung rally ba o concert. Wag mo akong sisihin, hirap ang tumaya. Dagat ang sisisirin kahit walang mapala. Anyway, siyempre, Ben naman ako talagang, sana hindi magbago. So, alam niyo na kung sino pinoto ko. Sana di magbago ang pagtingin, pahiwatig. Sana di magbago ang pagtingin. Sabay-sabay! Hindi kayo yung nung rally. Tapos pagkatapos nung concert, nung rally na yun, talagang sabi ko, Lord, ano kayang... Tapos ang babata ng mga kasama namin. Tapos sabi ko, Lord, kaya pa talaga itong... Akin lang naman yun. Are we really... I was reflecting, galit ba kami? O gusto lang namin mag-enjoy? Tapos to be fair, di ko kasi pinupost yung mga ganitong bagay. I also went to the other rally. Why? Because I have feasters that attends both rallies. So I attended that rally. Dito sa rally na to, as in, alam mo yung pagkakaiba. That's one thing was common. Parehong masaya sa kantahan. Say yo! Yo! Ako naman, oh! Say, oh, oh, oh! Grabe! Saya talaga, promise. Ano ba yung first line nun? Malate, alas 7 ng gabi, nakilala ko tuloy itong magandang kababae na nakabibighani sa aking mga mata. Hindi nila alam, may malalaka lang pala. Yeah! So, when the night, ako, so talaga ako din, Latin. Pero, ano yun, parang ang saya nung pareho. Ito na-realize ko, kahit anong side ka, isang side lang si Lord sa pareho.
mahal ni Lord yung parehas. Grabe, no? Pag inulan dun sa isa, magkatabi lang naman yan. Umulan din yung isa. Pag maganda yung weather sa isa, maganda yung weather sa isa. Saan lang tayo nagkakaiba? Values. Jesus was defending the poor who could no longer experience God's mercy in that sacred place. Hello? When you will confront somebody, kunyari may issue ka with somebody, and you will confront, the goal is this, is to communicate that problem that needs to be addressed. That someone need to be protected, and sometimes that someone is you. Few years ago, Mateo had a bully in school. May bully. Uwi siya sa bahay, uiyak siya, may bully. Siyempre, as a parent, nung narinig ko, sabi ko, anong pangalan? Ni-research namin. Alam niyo, pag-research namin, naggulat ako kung sino yung magulang niya. Kaibigan ko. Saan? Sa BLD. BLD youth kami. Tapos alam mo, tinawagan ko siya. Galit ako eh. Sabi ko, uy, nag-aaway daw si Mateo. Tsaka si Mateo. Mateo din yung pangalan ng anak. Alam mo, pinag-away nila kung sino lang ang Mateo matitira sa school. Tapos nung narinig namin yun, nagtawanan na lang kami dalawa. O, hayaan natin sila mag-away. Sige lang. Naging friends kami. Pero paano kunyari, may bully ako sa school eh. Tapos wala akong reaction. Amen? Ba't di ka malakas? Di mo kaya? Mali. Number 2 is self-evaluation. Bakit ka galit? Evaluate mo. If anger comes from a violated expectation, anger is an opportunity to evaluate if our expectations by 30, dinagdag ko na lang yan, are realistic or unrealistic. Anger is such a loud emotion, we can use it to mask more hidden feelings, such as fear or sadness or insecurity or shame. Can we all stand, please? I'm done. Pakisabi nga sa katabi, i-control mo ang anger mo. Why? Because uncontrolled anger makes us see people as problems, not as images of God. Sana, gusto niyo sobrang mag-prosper at yumaman, amen? Konti lang. Gusto niyo ba yumaman talaga? Di ba? Yes. Minsan, sana magalit ka sa utang. Sana magalit ka sa kahirapan. Sana magalit ka, sana sobrang galit ka na talagang hindi mo nahahayaan na yung pamilya mo, future family mo would experience the same thing. Yung grabe yung anger mo. Alam mo yung sobrang galit ko na sabi ko, hindi, kailangan yung session sa feast, dapat hindi siya, dapat best siya, dapat the most, I will greet as many people, I will try my very best na talagang lahat makausap. I mean, nobody will go out here na talagang hindi man lang nahayo, na high five. Kasi na-experience ko na yun before. I attended something, tapos parang wala lang. So, no, I'll be angry. Sige lang! But in the right way. Hello? Be angry in the right way. Sabi nga ulit sa mga katabi, be angry in the right way. Kasi minsan, pag hindi mo napigilan, tas galit ka,
Baka ikapahamak mo. It's good sense to be slow to anger and honor to overlook an offense. So please, kalma ka lang. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Kalma. Amen? I'll end with these 5 things. So, gusto ko lang siya itapusin, pero hindi ko na isa-isa yan. Masyado na in detail. Number 1, observe your anger. Hindi ka ba magalit? Pansinin mo, ba talaga galit na ako? Observe it. Ay, gagalit na ako. Number 2 is this. Number 2, cool down. Labas ka muna. One of the best advice I receive is pag nag-aaway na kami, daw mag-asawa, is to drink water. Kaya may sasabihin siya. Effective. Hindi dahil sa tubig, pero dahil tumigil ako magsalita. Pag nag-aaway, di ba, mas magandang tumigil lang yung isa magsalita. Hayaan ko lang siyang magalit kasi it's not about you. Number 3, after mo mag-cool down, number 3 is, ano ba yung number 3? Reflect. Mag-journal ka. Magandang ilista mo lahat ng issues mo. Number 4, again, number 4. Number 4, fix what can be fixed. Hindi lahat kailangan maayos, hindi lahat okay. But fix what you can be fixed. Number 5 is to create habits in self-awareness. Bow. Did you learn anything today? Please pray for my dad. Papa right now is, he's a dialysis patient. And we rushed him in the hospital a few days ago. And right now he's in the ICU. Ilang araw na ba yata? Yeah, just to pray that he will be, God's healing touch will be with him. But one of the biggest healing, at least that happened with, he might be listening, right? Hindi ko alam. Matulog ka na pa. Psst. Biggest healing that happened between me and my dad. One day I was very angry with Mateo, with Javi, with Julio, with Joseph, with Angela. I was just angry. At pag ako nagalit, yung talagang sigaw, palo. Then he sent me a text, my dad. Sabi niya, Jan, hindi ganyan. Mali yan, ha? Mali yung magalit ka sa kanila. Kasi yan ang pagkakamali ko sa iyo. Alam mo, pagkatapos nun, nag-reflect ako, galit pa rin ba ako? Galit pa rin. Pero hindi na yung rage.
Kasi may forgiveness na pumasok. And forgiveness is God's grace for your anger. It is God's radical solution to your issues to forgive. So I hope that you find forgiveness before it's too late. Okay? Find forgiveness. Because God, He has forgiven you. Kaya patawarin mo na rin ang sarili mo. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Put your hands over your heart, please. Allow the Lord to receive. Allow Him to give you a gift, the grace of forgiveness. Allow Him to touch that past, that broken past. Allow Him to touch that wound. Allow Him to declare in your heart that He was there. He was present in those trying times. He was present in your past, and He's present today, and He will always be with you in the future. That He is with you and He is for you. He is for you. And when you receive that word, please know that you can surrender to Him. You can trust Him one more time. You can declare, you can lift your hands, you can lift your voice. You can offer Him a sacrifice of praise. You can offer Him your broken heart. You can offer Him that wound. You can offer Him your life. And you just open. And Lord, I will break the cycle of hurt today. I will break the cycle of anger today. I will break because forgiveness is happening right now. Help me, Lord. Help me, God.